Napansin ko lang boss, sobrang busy mo na ngayon. Pero kung tatanungin ba kita sa performance mo today, happy ka ba? Satisfied ka ba? Or hindi? Ito mga boss ha, karaniwan talaga sa mga negosyante ay ganito yung feeling, no? Ginawa natin lahat. Nagtrabaho tayo sa negosyo natin, 'di ba? Nag-answer tayo sa mga inquiries. Nagbenta tayo, 'di ba? Tayo yung nag-deliver. Ang dami pa nating ginawang troubleshooting sa negosyo natin, 'di ba? Pero kung minsan mafe-feel natin na at the end of the day parang merong something kulang, 'di ba? Parang meron kang isang bagay na hindi mo nagawa. So, ganun din yung feeling ko dati mga boss. At dahil yun pala ay wala akong direksyon sa mga ginagawa ko. Kaya yan yung magiging topic natin today. Ayan, so kung bago lang pala tayo nagkita mga boss, ako nga pala si Roger Silvido, no? Isa po akong negosyante, tapos magsi-share po ako ngayon ng mga experiences ko po, mga karanasan ko, mga kapalpakan ko, and lahat ng mga plano ko sa pagninegosyo. By the way mga boss, no, before tayo mag-start, ma-share ko muna sa inyo mga boss, yung karanasan ko dati. Noong 2020 mga boss, naalala ko lang, sobrang busy ko during that time. Yan yung panahon ng pandemya, kung naalala nyo yun. Grabe yung naranasan natin, di ba? May mga tao na hindi na lumalabas sa bahay, di ba? Tapos, merong ibang tao na nag-hoard ng mga paninda, nag-hoard ng mga food supply, di ba? Ganun yung mga ano natin, experience natin dati. And para bang kapag every time na merong dadaan na ambulance, parang kinakabahan tayo kasi baka kapitbahay na natin yung kukunin, 'di ba? So, gano'n din yung feeling ko dati. Pero during that time mga boss, 'yan yung panahon talaga na sobrang lumalagari talaga ako sa negosyo. 'Yan yung panahon na subsob na subsob ako. 'Yan yung panahon na 'di ako natutulog. Kasi dati nagde-deliver ako mga minsan umaga na, minsan, ah, 2 o'clock, merong 3 o'clock, mga gano'n. During that time kasi mga boss kailangan talaga na magtrabaho, eh. And then, kumbaga sinabayan ko lang talaga yung demand ng IT industry dati. Yun yung naging experience ko and dati kasi mga boss, almost ako yung gumagawa lahat. Ako yung nag-i-inquire sa supplier namin, ako yung taga-reply sa mga inquiries, ako yung technician, 'no? Ako din yung nag-a-accounting, ako din yung, delivery boy, 'di ba? Parang almost lahat ng aspeto sa negosyo ako yung gumagawa. Ayun, naalala ko lang dahil sa ang ganda ng topic natin kasi it's about kung happy ka ba sa mga or satisfied ka ba sa ginagawa mo araw-araw. So during that day kasi mga boss, kahit na sobrang dami kong dineliver. Merong araw mga boss na nagde-deliver ako mga 5 computer set. Yan. Merong time yung pinakamarami ko dati is aabutin siya ng mga 8 computer set in a day. Pero para sa akin, kahit na sobrang dami na nun, para sa akin mga boss, every time na uuwi ako sa bahay, naalala ko dati na parang meron akong kurot sa damdamin ko na parang meron akong hindi nagawa, parang gano'n. Parang hindi siya enough. Hindi naman sa naging greedy tayo, pero alam ko kasi sa sarili ko mga boss na meron pa akong ibubugay. Meron pa akong kayang gawin, pero hindi ko lang siya magawa-gawa dahil, yun nga siguro dahil ako lang mag-isa. Yun yung feeling talaga na hindi ko maintindihan. I don't know kung na-try niyo na rin 'yan na kahit na sobrang busy mo, ang dami mong sinerve na customer, ang dami mong ginawa during that day, nag-deliver ka, nagbenta ka, bumili ka ng stock sa supplier mo, 'di ba? Lahat ginawa mo pero masasabi mo pa rin sa sarili mo, parang may kulang. Almost everyday ko 'yun na nafi-feel and parang napagtanto ko lang na everyday gano'n 'yung nafi-feel ko. Merong isang araw na feel ko na, parang gano'n, merong idea na pumasok.
Kaya pala gano'n yung feeling ko kasi hindi ako satisfied. Hindi ako satisfied during that day. Kahit na sobrang sobrang ano ko, sobrang pagod ko, nakakapagod kasi siya na mag-deliver ka ng item, especially kapag magde-deliver ka sa malayong lugar, 'di ba? Sobrang nakakapagod 'yun. Merong times na mainit tapos mga after after 2 hours uulan na naman, tapos iinit ulit, mga gano'ng senaryo. Do'n ko siya nalaman na hindi ako satisfied. Hindi ako satisfied sa ginagawa ko dati. Hindi dahil sa hindi dahil sa naging greedy ako, pero masasabi ko sa sarili ko na parang merong bottleneck kasi sa negosyo ko, eh. Kasi alam ko sa sarili ko na kaya ko pang sagarin yung sarili ko. Hindi ko lang alam kung ano yun. Basta gano'n, gano'n yung na-feel ko dati na hindi ako satisfied sa performance ko. Kumbaga dumating na ako sa punto na pagod na yung katawan ko pero yung utak ko gumagalaw pa rin, gumagana pa rin siya. So, dun ko na naisip na siguro it's time na mag-hire ako ng mga tao. Yun pala yung kulang. Kasi ang una kong na-hire dati is company rider. Yan, nag-hire ako ng company rider, mga 2 months na na-hire ko yung isang rider ko. Dun ko na-feel na meron akong satisfaction. Bakit? Kasi natatrabaho ko na yung mga bagay na supposed to be tinatrabaho ko. Kasi during that time na wala pa akong tauhan, wala pa akong rider, hindi ko siya matrabaho-trabaho. Hindi ko siya magawa-gawa. So ano yung mga trabaho na yun? Una is ma-serve ko yung mga clients. Ang dami kasi ng kliyente namin dati. And dahil sa kulang lang ako sa tauhan, hindi ko sila ma-serve agad. Una yon. Pangalawa is hindi ko rin ma-monitor yung accounting side, yung finances. Kasi during that time, ako lang eh. Parang nandun ako sa ano lang eh, estimation lang. Hindi siya real number talaga. Hindi siya real figure yung masasabi ko na ito yung profit ko. Kasi ang dami pang kailangan mong i-calculate eh. Number one, kailangan mong i-calculate yung expenses, shipping, 'di ba, taxes, marami pa. Pero yun nga, dahil ako lang mag-isa, hindi ko yun magawa-gawa. Natatrabaho ko na yung sa side ng marketing, magpo-post ako. Natatrabaho ko na rin yung side sa sales. Kung dati yung pinaka-maximum ko na ma-serve na kliyente is 8 kliyente lang. After ko naka-hire ng isang company rider, kaya ko ng mag-cater ng more than 30. Bakit? Kasi nung time na meron na akong rider, nabawi ko yung oras ko, nakuha ko yung oras ko. Kung dati, aabutin ako ng mga 8 oras during sa delivery time. Yun lang yung ano eh, yun yung kumakain talaga sa oras ko dati. And yan, yung 8 oras na yun is nasi-save ko na yun. Kasi yun nga, meron na akong tao na taga-deliver, naka-focus na ako sa ibang bagay. Yung tinrabaho ko na is kung paano ko pa mapaganda yung services namin, kung paano namin mapalaki yung sales, yung revenue, kung paano ko ma-retain yung mga clients, mga ganong bagay. Yung mga bagay na yun is trabaho natin yun eh. And walang ibang tao na magtatrabaho dun, kundi tayo lang. And dun ko lang siya na-feel na nung nag-hire na ako, sunod-sunod na yun eh, nung nag-hire na ako ng rider, sinundan ko pa ng admin, sinundan ko pa ng isang technician. So, sunod-sunod yun yung pag-hire ko. So, siyempre, kinuha ko rin yung partner ko, si Michelle. Siya na yung tagasagot sa Facebook. Tapos, kinuha ko yung mga kapatid ko. So, kumbaga gumaan yung life ko. And, nabawi ko yung oras ko na ginugol ko lahat sa negosyo. So, doon ko lang siya nakita na kahit na sobrang liit lang yung tinatrabaho ko, pero sobrang satisfied. Kumbaga happy ako during that day. Example lang ha, isa sa tinrabaho ko dati is yung relationship with supplier.
Kung dati is bara-bara lang ako na sumagot, bara-bara ako na makipag-transact. So, kumbaga parang transactional lang. Nung time na nabawi ko na yung oras ko, siyempre meron na akong konting oras 'no na ibigay sa kanila. Alam mo 'yun, yung konting kuwentuhan, transaction, tapos meron kayong mga pinag-usapan. Minsan, dadalawin mo sa warehouse, mga gano'ng bagay. 'Yun, mga maliliit na detalye 'yun, pero it takes time talaga. And 'yun, kahit na gano'n lang yung ginagawa ko, I feel na satisfied ako during that day. Kasi I know sa sarili ko na yung ginagawa ko ngayon is magdadala yan ng magandang resulta sa negosyo ko in the future. Okay, another example. Meron akong ginawang sistema sa purchasing, meron akong ginawang sistema rin sa sales. Kahit na yung ginawa ko lang during that day is kung paano ko ma-trace yung lahat ng purchasing, kahit na yan lang yung tinrabaho ko during that day, or kahit na during in a month, sa isang buong buwan, yan lang yung tinrabaho ko kung paano ko ma-trace lahat ng na-purchase ko, sobrang productive pa rin yun. Sobrang productive yun para sa akin kasi na-solve ko yung isang bagay na it will help me to solve a problem long term. It will help me to grow the business long term. So, ganun ko siya na way, ganun ko siya naintindihan na ganun pala yung feeling ko. Okay? So, basta medyo malalim yun. Comment ka kung ano yung na-try mo rin sa sarili mo. Okay? So, sa topic natin mga boss, kung sobrang busy mo ngayon sa negosyo mo, pero at the end of the day, nafe-feel mo pa rin na parang may kulang. Parang hindi ka productive. Okay? So, bibigyan kita ng tatlong bagay. The founder's three things that you should know and you should ask yourself bago mo yan gawin na trabaho sa negosyo mo. Okay? I'll be quick. Unang bagay na dapat mong tanungin sa sarili mo bago mo yan trabahuin sa negosyo mo, una is, ano yung mga bagay na dapat kong bitawan? Or ano yung mga bagay na dapat hindi ko na tinatrabaho? As a business owner, as a founder, dapat mo yang malaman, dapat mo yang tanungin yung sarili mo. Kasi for sure, meron kang malaking pangarap, di ba? Sobrang laking pangarap, and alam ko sa sarili mo na hindi mo yan magagawa na ikaw lang. So kaya, dapat i-allocate natin yung time natin, yung energy natin sa mga sobrang importanteng bagay. Okay? So ngayon, tatanungin kita. Kasi hindi ko yan masasagot. Ikaw mismo yung makakasagot niyan. Una, ano yung mga bagay na dapat mo nang bitawan sa negosyo mo para makafocus ka pa sa ibang bagay? Oh, malalim yan. At bigyan kita ng example. Pwedeng, instead na kung ikaw pa yung nagde-deliver ngayon, dapat hindi na ikaw yung nagde-deliver niyan. Una yan. Pangalawa, kung ikaw pa yung gumagawa ng marketing nyo, kung sa tingin mo ay dapat hindi na ikaw yung gumagawa niyan, ibitawan mo. Di ba? Kung sa tingin mo na dapat hindi na ikaw yung computer technician sa negosyo mo, bitawan mo, 'di ba? So, ayun lang, dapat ikaw yung mag-decide kasi alam mo sa sarili mo, sa negosyo mo kung ano yung mga bagay na supposed to be ay hindi na ikaw yung nagtatrabaho. So, pangalawang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo para mahanap mo yung sagot. Ano ba yung mga trabaho sa negosyo mo na dapat mong fokusan? It could be sa accounting, it could be sa finances, it could be sa marketing, it could be sa sales, it could be sa training ng mga tao mo. Depende sa iyo, 'di ba? Quick story lang mga boss ha. Ito mga boss, ginagawa ko to sa amin kasi alam ko na parang malaki yung ambag nito sa amin. So,
merong time talaga, merong araw na naglalaan ako para sa training ng mga tao ko. Yan ha. Ito mga boss, yung sinishare ko sa inyo is nagba-vary yan. Everyday, ano siya, nag-iba-iba siya. 'Di ba? Kasi ang challenge sa atin mga boss, bilang owner, bilang founder, wala kasing nagsasabi sa atin, ito yung gawin mo. 'Di ba? Ito yung dapat mong gawin. Wala. Wala tayong manager diyan. So, kaya tayo dapat yung maghanap ng trabaho natin. Okay? So, ayun, quick story lang. Merong araw talaga in a week na naglalaan ako para sa training ng mga tao ko. Bakit? Kasi alam ko na the more na sinishare ko yung knowledge ko, ini-impart ko yung disiplina ko sa kanila, mas maganda long term sa negosyo namin. So, ayun, ganun ko siya wini-weigh yung mga ganung bagay na kung ano ba yung epekto nito in the future. So, kaya minsan, kunwari, every Friday, gumagawa ako ng ano lang, konting training lang sa mga tao ko. Kung paano sa ganito, paano sa accounting, kung paano sa sales, kung paano sa marketing, paano sa technician, mga ganong bagay. Ganon ko siya ginagawa yung schedule ko. Pangatlong tanong na dapat mong itanong sa sarili mo bago mo trabahuin yung isang bagay sa negosyo mo ay kung tatrabahuin ko ba itong bagay na to or kung tatrabahuin ko ba itong trabaho na to, kaya ba nitong magbigay ng magandang resulta in the future or hindi? Okay? Kung sa tingin mo na yung gusto mong tatrabahuin ngayon ay maganda siya long term, edi gawin mo. Merong mga bagay kasi na pang ano lang siya eh. Ngayon lang siya mabisa, pero after niyan is hindi na. Or merong mga bagay na kumbaga repetitive task na siya na pwede mo naman siyang ipasa sa mga tao mo. 'Di ba? Kung merong mga ganong trabaho sa negosyo mo, edi ipasa mo na sa ibang tao. Mag-focus ka doon sa mga trabaho natin bilang isang may-ari. Okay? So, dapat alam mo yan. So, yun yung tanong. Pangatlong tanong. Una, ano yung mga bagay or ano yung mga trabaho na dapat mo nang bitawan sa negosyo mo? Pangalawa, ano yung mga trabaho sa negosyo mo na dapat mong fokusan? Pangatlo is, ano yung mga bagay or ano yung mga trabaho na kung tatrabahuin mo ngayon ay meron siyang long-term impact sa negosyo mo? Yan yung tatlong tanong na dapat mong tanungin sa sarili mo. Okay, so bakit ko nga pala ito sinishare sa inyo ngayon mga boss? So, sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss na sa negosyo talaga sobrang importante yung clarity. Yung meron kang direksyon kung saan papunta yung ginagawa mo ngayon. Kasi ang problema dito mga boss, kapag wala kang clarity sa loob ng kumpanya mo, wala. Scattered yung tira nyo. Scattered yung tira nyo sa bawat trabaho sa negosyo mo. And dahil sa hiwa-hiwalay or hindi siya papunta doon sa tuktok na yun yung pinaka-goal nyo, mabagal yung usad ng negosyo nyo. So, ayun lang para sa akin. Sobrang importante talaga na meron tayong clarity. Ganun siya ka-importante sa atin bilang isang business owner. Kasi kung wala tayo niyan, mapapagod lang din tayo. Marami tayong ginawa, sobrang busy natin, pero at the end of the day, wala, pagod ka. And time will come, mabuburn out ka niyan. Sana wag yung mangyari sa'yo. Diba? So, ayun lang. Sana meron kang natutunan sa topic natin today. And invite kita mga boss. Meron po tayong grupo na ginawa. So, pasok ka doon sa loob. Okay? Pwede ka magtanong doon. Pwede tayo mag-usap doon. Anything. Okay? And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss.